Okay. Good afternoon, class. So, before anything else, um, kilala niyo naman na ako, di ba? So, yun, we have to discuss this kasi it's really timely and relevant. And, I have a lot of students that asking me this law, on our rape law. And, madami tayong, kasi, we all know na maraming nadadawit, nasasangkot sa ganitong kaso, rape case, and not just only other person but also our criminology students. So, yeah, you cannot say no? So, syempre, mas lamang ang mas may alam. So, yeah, we have to know this. Aralin natin to. Ito ang bagong rape law natin. The new law, the Republic Act 11698, or the law that amend the crime of statutory rape, qualified and simple seduction, and the Section 5B, Section 7, Section 9, and Section 10B of RA 7610. So, yeah, let's start. So, by the way, I'm Miss Denden Obra. So, I've been offering free review to our criminology students. So, yeah, we cannot just only say na um, review to, no? For board exam purposes. Let make this say na I'm doing this kasi syempre concern tayo sa ating mga estudyante na nai-involve sa mga kasong ganito, 'di ba? So kaya nagawa ako ng simple yet precise explanation about the new law. Kasi baka hindi mo alam, rape na pala yung ginagawa mo. Hindi mo alam, rape na pala yung ginagawa sa'yo ng lover mo o ng sweetheart mo, no? So yeah, start tayo. So, bago natin alamin yung bagong law ng RA 11698, magkaroon muna tayo ng quick overview sa rape. So, rape ngayon ay crimes against person na. So, ito ay isang kaso na nagva-violate ng well-being ng isang tao, hindi dahil birhen ka o pure ka, basta ikaw ay na-violate yung pagkatao mo, that's rape na, 'di ba? So, this law considers na kahit na sinong tao, kahit prostitute pa yan, hindi virgin, active ang sexual life or napakainit ng kanyang katawan, mahilig sa sex, ay victimized ng rape. So, I have to quote this active sexual life ha, kasi lahat ng normal na tao ay active ang sexual life. Okay? So, kung hindi medyo active ang sexual life mo, de baka may problema tayo. But, kasi dati kasi ang presumption, ay, mahilig naman sa sex yan. Makati naman yan. Ay, bakit magre-reklamo ng rape yan? Ganon kasi yung stereotype before. Pero now, even though na you are a prostitute o pokpok ka man, under layman's term, or hindi ka man beren, ikaw ay may karapatang mag-claim na ikaw ay ni-rape ka provided talagang ginahasa ka. Okay? Kaya, mag-ingat-ingat tayo, no? Kahit sabihin natin na bawa may mga lalaki o babae na kumukuha ng services ng mga prostitute at winawalang hiya nila yung paggamit kasi ang isip-isip nila ay prostitute naman to, pwede ko naman gawin lahat ng pwede kong gawin dito at binayaran ko naman to, we should not consider them as chattel o yung parang gamit. Okay? Because there are human being. Okay? So, ingat-ingat. Kasi kahit pokpok yan, kahit prostitute yan, nung nagsisex na kayo, sabihin natin binayaran mo yan, tapos sinampal-sampal mo siya, tapos nagsabi ka na ang sarap-sarap mo, nagbinggit-banggit ka pa ng mga salita na puta ka, ganyan-ganyan ka, ang sarap-sarap mo, it could fall for rape kasi it's abusive in nature. Provided na hindi man naman consensual. So, tatakil natin yan, okay? So, rape ngayon ay isang public offense na. So, when we say public offense, ito class, I have to reiterate this. Dahil public offense yan, ang kalaban mo dyan ay people of the Philippines. Tao na ng gobyerno. Buong tao na ng Pilipinas. So, ano ngayon? Ano ngayon, ma'am? Kung tao na ng Pilipinas ang kalaban natin. So, hindi na siya private crime na, 'di ba, by declaring rape,
is a crime against person, hindi na to kino-consider na private crime. Pag sinabi nating private crime, hindi aandar yung kaso kapag hindi final ng private offended party. So, ibig sabihin, kahit yung chismosan yung kapitbahay, basta alam yung rape na nangyari, pwede siya mismo ang magsampa basta may knowledge siya sa rape. Ganun po. Dati kasi private crime yan, ngayon public offense na. So, anyone who has the knowledge, kahit sino, kapitbahay mong chismosa, hindi mo kilala, ay pwedeng i-file ang rape case sa'yo on the victim's behalf kasi that is public offense. At ito pang masakit dyan, ha? The prosecution continues to try the case even ang biktima mong ginahasa mo o ikaw na naghahasa ay dinrap yung case o pinatawad na yung nanggahasa sa kanila. So, example natin, kunwari si AA ay ginahasa niya si BB, nakapagsampa na ng kaso si AA, dumating na sa prosecution, napasa na ng prosecution sa korte. Kaso, si AA ay bigla niya namang pinatawad si BB. Kung sabi niya, okay na yun, nagkapatawanan tayo, total, matagal ka na rin naman nakakulong dyan, hindi pa umaandas yung kaso mo, 10 years ka na nakakulong dyan, di pa rin umaandar yung kaso mo, pinapatawad na kita. So, anong epekto nun sa kaso mo? Idadrop ba yung kaso? Dahil napatawad ka na nag-aasa mo? Hindi. Okay? Kahit napatawad ka na, public crime yan, aandar ang kaso't aandar. Kahit hindi na pumunta pa sa trial yung nang ginahasa mo o yung offended party, tatakbo ang kaso. Dahil ang kalaban mo, people of the Philippines. I have to put this on layman's term. I have to put this on simple terms. Okay? Kasi napaka-talamak ng rape. And ayaw naman natin na may mga kamag-anak tayo o mga kakilala tayo na mafo-falsely accused ng rape o sabihin man nating sabihin man nating hindi niya ginawang rape o sabihin man nating ginawa niya pero di niya alam. Ayaw naman nating, 'di ba? Parang ang pangit ng katagang rapist yung rapist yung ganito. So, kailangan natin mag-aral for them. Okay? And it's awareness to, 'di ba? So, paano nakukomit ang rape, no? Paano po ba nangyayari yung rape, ma'am? No? So, ito lang yan, no? By a man have a sexual intercourse with a woman under any of the following circumstance. Okay? Through force, may pamimilit, threat, may pagbabanta, and intimidation, may pananakot. Okay? So, another is when the victim is deprived of reason or unconscious. Kunwari, yung ginahasa mo, ay, 'di ba, either may problema, hindi niya, pag sinabi kasing deprived of reason, napakalawak niya na ibig sabihin, pwedeng, pwede siyang, hindi niya kayang mag-rationalize ng tama sa mali, or hindi niya kayang mag-reason na ito ba yung tama o hindi tama. So, ganon. So, pwedeng imbecile, pwedeng insane, 'di ba? Pwedeng minor, 'di ba? And unconscious, no? Yung ginahasa mong walang malay, dinrogahan mo, tulog, binetsinan mo, o basta unconscious. Rape siya, ha? Through fraudulent machination or grave abuse of authority. Okay? Kunwari, ginahasa mo siya, although pumayag siyang mag-sex kayo, pero gumamit ka ng mga fraudulent machination katulad ng panloloko. Okay? Katulad ng bibigyan mo ng pera o kaya ipopromote mo siya sa trabaho para mag-sex kayo. So, ganon. Or grave abuse of authority. Kunwari, pulis ka na, di ba? Tapos, inabuso mo ang otoridad na binigay sa'yo ng gobyerno o tiwala sa'yo ng tao ng Pilipinas, pero ginamit mo yun para ikaw ay makapanggahasa. So, that's abuse of authority. Or, when the victim is under 16 years of age or is demented, even none of the following of the above circumstance are present. So, dito na papasok si statutory rape. Okay? Ito kasi yung tatlong to,
Okay. 10 minutes lang pala yung Bandicam. So, ito kasing tatlong to, nag-sex kayo dahil may force, threat, or intimidation, automatic rape na. Pag ang victim ay deprived of reason or conscious, rape na yon din. Pag gumamit ka ng fraudulent machinations and abuse of authority, rape na. So, either of these three, pasok, rape yon. Pero dito na yung statutory rape. So, dito sa statutory rape, na kung ang biktima mo ay under 16 years old of age or demented, kahit even yung mga itong tatlong to ay wala sa circumstance, basta ang ginahasa mo or nagkaroon ka ng sexual intercourse na under 16, that's statutory rape. Okay? So, kalmare, ikaw, 17 ka, ang nakipag-sex ka sa 15, pero magjowa kayo, gusto nyo, consensual, no? Gusto nyo yung ginawa nyo, hindi pang aabusto, talagang sinubmit nung biktima yung katawan niya sa'yo at nag-sex kayo, yay, no? Pero, under 16 siya eh. So, makakasuhan si 17. Okay? So, medyo, ano yan, complicated yan. Ano muna tayo, brief, overview muna tayo dito. And another way of committing rape is by any person na who under any of the above circumstance ay nag-commit ng act of sexual assault, kasi may rape tayo through sexual assault, 'di ba? Ay by inserting his penis, yung kanyang naman yan, kanyang et in another person's mouth, sa anal orifice, alam niyo na yan, anal orifice, no? Yung sa likod, sa exit, or any instrument or object into genital or oral orifice of another person. So, kung ang penis mo, daliri mo, pinasok mo dyan sa entrance at exit, assault. Kung nagpasok ka dyan ng vibrator, no? Sa bibig, pinasukan mo ng talong, ang bibig, pati yung entrance, saka exit ng genitalia of another person, that's rape through sexual assault. Okay. Amin natin yung mga kasunod. So, sino-sino ang nagkukumit ng rape? Eto na, no? Ang rape, kasi, hindi lang siya kinukumit ng lalaki. Ang babae din ay nanggagahasa. Okay? Any man or woman can be held liable for rape. Kasi baka sabihin nyo, lagi namang lalaki, lagi naman lalaki nakakasuhan. Eh di magsampa kayo ng kaso sa babae pag kayo ginahasa ng babae. But, provided on the new rape law, kahit lalaki man o babae ay nangre-rape. Okay? Can be held liable for rape. So, it is possible, meron pang marital rape na yung tinatawag, that a man may be rape his own wife, an act deemed as marital rape. So, the penalty for rape in general may apply on the offender who commits marital rape. Ito na masakit, no? Kaya, hindi porket asawa mo na, ay, pwede ko nang gawin lahat ng gusto ko. Asawa ko na yan, pagmamay-ari ko na yan. Eh, may isang gabi na ayaw ni babaeng makipag-sex sa kanyang asawa at pinilit ng kanyang asawa, no? Through force, intimidation, tinakot niya, hindi kita bibigyan ng pera o anuman. That's marital rape. At ang masakit pa, yung penalty ng rape in general ay pwedeng i-apply sa marital rape. Kaya kung may asawa ka, hindi kailangan tatanungin mo ba, gusto mo ba nitong ginagawa natin o gusto mo ba to? Laging ganon. You have to seek permission. Okay? Kailangan consensual. Okay? Hindi ka gagamit ng pananakit, pang-aabuso, panloloko, at kung ano-ano man para lang ikaw ay maka-score. So, dahil baka ang maging penalty mo is reclusion temporal to reclusion perpetua to death. So, provided na wala tayong death. Pero napakalaki nun. Diba? Napakalaki ng penalty. So, eto na. Paano, overview pa lang tayo ha, wala pa tayo dun sa new law na RA 11648. Eto na, paano natin na paparusahan ng crime ng rape? Okay? So, yung penalty kasi nakadepende yan on the act on itself and the circumstances na meron sa kaso. 'Di ba nag-aral naman tayo ng GMA, 'di ba? The exempt
exempting circumstance, the aggravating, the mitigating, and so on circumstance, no? Depende siya eh. Pero, as general, reclusion perpetua or imprisonment to 20 to 40 years ay ini-impose sa mga offender ng panggagahasa kung ito ay nakumit through sexual intercourse. So, mabigat? Mabigat, 'di ba? Ang bigat-bigat niyang kasong 'yan. Kaya pag ikaw na sabihan kang rapist, mabigat-bigat 'yan, no? Kalmado ka lang, no? Prison mayor naman for that's imprisonment of 6 to 12 years ay ini-impose 'yan 6 years and 1 day to 12 years yan is impose kung ang offender um, ng rape na nakumit ay ginawa through oral, bibig, oral sex or anal sex sa alam niyo na yan, alam niyo na yung anal, sa exit yan, di ba? Or through the use of any object or instrument na in-insert sa bibig, sa puwet, sa tumbong, ng kahit na sino mang lalaki man or babae. Okay? So, that's rape for sexual assault. That's imprisonment ng 6 years and 1 day to 12 years. Mabigat? Mabigat. Diba? Kaya, medyo, kalmado ka lang. And, inform yourself. So, and all of this can be elevated. Sinabi natin elevated, pwedeng tumaas sa reclusion temporal or imprisonment from 12 years to 20 years or reclusion perpetua depending sa circumstance na nakasurround sa crime. Okay? Kahit sabihin pang rape through sexual assault. Yan. So, laging depende. Okay? Pero pag rape, napakabigat na kaso niya, no? So, ito na yung mga challenging na nature ng pagpapatunay sa panggagahasa klasa. Ito ha. Medyo pagka I have to record this kasi 'di ba maraming nadadawit sa kasong rape. As in, no? Kahit yung mga nag-aaral pa, 'di ba? Family nila, no? Medyo mabigat, no? Pero medyo pagka tinanong ka, pero mapapa-atras ka. Wait lang, rape 'yan ah, 'di ba? So, medyo mahirap siyang patunayan. Okay? Parang although mahirap, pero alam nyo, napaka-challenging niyang patunayan. And itong mga kasong to depende sa lugar ha. Kasi kung sinampa ang kasong rape sa mga lugar na parang madaming kasong tambakan, tumatagal talaga to. Pero kung sa mga kaso naman na, sa mga lugar naman na hindi ganun katalamak ang kaso, katulad ng Noveleta, nung nag-OJT kami before doon, that's year 2021, hindi talamak ang kasong rape. Sa 6 months nila, isang tao lang ang nanggagahasa doon. Hindi siya talamak, hindi siya, so, hindi, walang patungan ng mga kaso. So, umaandar ng mabilisan. Pero kung nasa lugar ka na kung saan ay, ang kaso ay madami, matagal, no? So, the occurrence of rape, maaaring mapatunayan by just the testimony of the woman alone. Okay. So, hindi ko sinasabi na yung verdict talaga ko na ng rape siya, hindi. Pero yung nangyaring rape, maaari na mapatunayan lang ng kahit na testimonya lang ng babae. Maaari. So, it may. Okay? So, an accusation for rape can be made with facility is difficult to prove, but more difficult for a person to accuse true innocent to disprove. So, although yung mga akusasyon ng rape, napakahirap patunayan, pero mas mahirap patunayan sa isang akusadong nanggahasa umano na inosente siya na patunayang hindi yun nangyari. So, kita nyo? So, medyo siya, no? So, yung statement na to, ina-acknowledge niya na challenging talaga ang nature na patunayan ng isang rape case, no? So, although napakadali sa isang akusado, pero mahirap para sa isang akusadong patunayan yon. So, it also highlights the asymmetry in the burden of proof where it may be more challenging for the accused even though na inosente siya. So, to provide evidence na ma-refute niya yung accusation laban sa kanya. So, challenging niya talagang kaso. So, nature only, 2 persons are involved. So, kung 2 persons lang, although walang masyadong involved,
walang masyadong involved. Kung sila lang talagang dalawang nakakaalam ng rape case na nangyaring yon, testimony of complainant must be scrutinized with extreme caution. So, talagang inaaral mabuti kasi sabihin natin walang CCTV camera, walang masyadong witness, di ba? So, kung silang dalawa lang yun, talagang sobrang ini-scrutinize to with extreme caution, sa sobrang pag-iingat. So, anong epekto nun sa naakusado? Tatagal yung kaso. So, I have to, to make it direct to the point. And, ine-emphasize din ito yung pagiging importance ng pag-scrutinize, scrutinizing ng mga testimony ng complainant at testimonya ng victim. So, we have to recognize na may mga potential bias dyan or inaccurate in recounting of events. So, kahit magkaganon, at least talagang ini-scrutinize to with extreme caution. So, we have to admit na tatagal yung kaso kasi nga, it's matrabaho, ba? So, number 3, the evidence for prosecution must stand or fall on its own merits and cannot be allowed to draw strength from weakness of the evidence for defense. So, prosecution, ito yung attorney nung ginahasa. So, attorney to nung offended party. So, ikaw, kumuha ka ng PAW mo o kayo kumuha ka ng private attorney mo kung gusto mo. So, kung wala kang pera, you can afford the services of the PAW lawyer. Pero, prosecutor nga, yan ang attorney ng Pilipinas. So, kampiyan doon sa ginahasa, of course. So, it talks about na this statement underscores na ang principle that the evidence must be presented by the prosecution I should be evaluated independently of the evidence provided by the defense, which is ikaw, kung ikaw yung nanggahasa, it asserts that the strength of or weakness of one side's evidence ay hindi dapat ma-impluwensyahan ng assessment ng on the other side's evidence. So, our sources is from Revised Penal Code, bigwas.com, and other related jurisprudence. So, kung ang rape ay nagkaroon ng gonorrhea, sakit to, di ba? Yung biktima na nag-cause na death, namatay din eventually, yung ni-rape niya, then nagkasakit. So, it will become rape with homicide. So, ito na yung mga danyos perwisyo, no? Ito mga bayad-bayad, no? Bukod sa nakulong ka na, pero it's, kailangan, syempre, that's criminal case. You should be it would be the proof beyond reasonable doubt. Kailangan, walang kaduda-dudang ikaw talaga yung nanggahasa. So, we have process din naman tayo. May due process tayo sa rape. Diba? Kailangan sure talaga na ikaw talaga nanggahasa. Walang kaduda-duda. So, kung sabihin man natin, yun na nga, nahatulan ng rape to, the indemnity in rape is 50,000 mandatory yun. Ha? If the circumstance which death penalty is authorized, that's 75%. Kung rape with homicide na nangyari, that's 100%. So, alam na naman natin ating indemnity, ang bayad to for financial loss. 'Di ba? Kasi nga, namatay na yun. Kunwari, yun ang nagtatrabaho sa kanila, you should pay them this. 50K for mandatory kapag may death penalty, that's 75K. Pero kung rape with homicide ang kaso mo, that's 100K. Iba pa yung moral damages. So, moral damages, bayad to sa stress nila. Dahil namatay nga yung kaanak nila, namatay yung family nila, ni-rape mo, yung stress, yung distress, yung stress na meron sa kanila, that's moral damages. That's 50K. Hindi na nila kailangang maglabas ng proof na na-stress talaga sila. Obvious naman, di ba? And exemplary damages, kapag ang crime ay na-commit with one or more aggravating circumstance, ito ay bayad mo doon sa kanila dahil para hindi ka na pamarisan ng iba. Then matatakot sila na sundin ang ginawa mong panggagaasa dahil nakulong ka na and magbabayad ka pa ng ganito. Ito na. Ito na Republic Act 11648. So, ito na. Tingnan natin to.
Mag-focus na tayo dito. Yung kanina overview lang yung sa rape. So, dito tayo sa statutory rape. Ito yung sa under revised penal code. Ito yung rape case. Ito yung rape na hindi pa na-amendahan. Okay? Ito yung original na makikita nyo sa revise natin. When the offended party is under 12 years of age or demanded even through none of the circumstances mentioned above present. So, ito yung pinaliwanag ko kanina, di ba? So, dahil nga sa bagong batas na ang ating principal author ay si Risa Ontiveros, yan, statutory rape under our Republic Act 11648 as amended, nangyaring 16 years of age na. Nadagdagan ang age, sorry, age of sexual consent. So, kung dati, makikita nyo dito, that's 12 years of age, under 12 years of age. Sa bagong batas, under 16 years old of age. Even demented, true, even though none of the circumstances above mentioned are present. Okay? So, himayin. Ating himayin. Okay? So, sa bago kasing batas, yung RA 11648, hindi lang siya dito natatapos eh. Hindi lang 16 years of age ang dinagdag or inamyendahan sa revised penal code. May kasunod. Okay? Ito ang kasunod. Provided na, ay tatagalogin ko na lang ha, na walang criminal liability ang taong nagkaroon ng carnal knowledge. Pag sinabi mong carnal knowledge, pinasosyal ng sexual intercourse yan, no? Kasi carnal, di ba? Carnal knowledge, kaalamang laman, no? So, that's carnal knowledge, sex yan. So, provided na wala ngang criminal liability, yung taong nakipag-sex sa isa pang tao na under 16 years of age, kung ang kanilang age difference, yung kanilang agwat ng edad, ay hindi tataas ng 3 taon. At ang sex na nangyari na in question ay napatunayang consensual, pinag-usapan, ginusto nilang dalawa, hindi abusive, hindi exploitative, and provided further na kung ang biktima ay under 13 years old of age, nakipag-sex ka, kahit sabihin pang ginusto yung dalawa, hindi mag-apply ang exemption. Okay? Gets nyo ba? So, ganito, no? So, ganito yan. Ngayon natin. Dito, sabi, kung ang offended party, o yung, kunwari ako, no? Kunwari, wag naman ako, Diyos ko. Sorry. Kunwari, si A ay nakipag-sex siya kay B na 16 years old. Pero, yung pakikipag-sex niya, kahit sabihin, kunwari, ang nakipag-sex siya sa 15, di ba sa rule natin, statutory rape na siya kasi nakipag-sex siya sa under 16 15. Pero may exemption dun sa kasong yon. Kung ang kasex naman ni 15 ay ang agwat ng edad nila ay hindi lalagpas sa 3 taon. Kunwari, ang kasex ni 15 ay 17. 'Di ba? Ang agwat nila 2 years lang eh. At yung sex na ginawa nila is pinag-usapan nila, gusto nila, kusang loob, no? Kusang loob. Hindi mapang-abuso, hindi exploitative, hindi siya statutory rape. Okay? Pero, kunwari, ang sinex na ni 17 ay 12 years old and 9 months, di pa nag-13 anyos, statutory rape. Kahit sabihin, ginusto pa nila yung dalawa. So, nagigets nyo? Ge. Marami tayong mga example dito. So, ito yung kasunod nun sa amyenda. As used in this act, non-abusive shall mean the absence of undue influence, intimidation, fraudulent machinations, coercion, threat, physical, sexual, psychological, or mental injury or maltreatment, either with intention or through neglect, during the conduct of sexual activities with the victim. On the other hand, non-exploitative shall mean there is no actual or attempt act or acts unfairly taking advantage
taking advantage on child's position of vulnerability, differential power, or trust during the conduct of sexual activities. Okay? Pag sinabi nating non-abusive, hindi mo tinake advantage yung kahinaan ng bata o ng biktima mo. Okay. Katulad na lang nung kunwari, lahat naman tayo nakakaramdam tayo ng libog eh, 'di ba? Lahat naman tayo may libido tayong tinatawag. Bago ka makipag-sex sa biktima mo, pinanood mo muna siya ng porn para naman tumaas ang kanyang libido. Tapos nung nanood siya ng porn, syempre, alam mo na, 'di ba? Uminit na rin, tsaka mo inayang makipag-sex. Eh talagang papayag yun. Sabihin man natin hindi papayag o papayag, talagang may mangyayari. That's abusive na. Kasi you're taking advantage on the vulnerability ng position ng bata o ng biktima mo. Okay? Kunwari, merong abuse of, confidence. Kung, halimbawa, ang nakipag-sex ay tito, o kaya naman, kumpare, ng parents niya, laging nando, nagluluto, yung tiwala eh, 'di ba? Inabuso yung confidence, that's rape na, 'di ba? And among others, intimidation, nanloko ka, nanakot ka, pinilit mo, tinret mo, may physical sexual injury o minaltrato, then that's abusive at all. Okay? Eto na, no? So, sabi ko nga siya, himay-himayin natin to. So, statutory rape under our Republic Act 11648 as amended to simplify, no? Para padaliin natin to. Ngayon, ang statutory rape is to have carnal knowledge of a woman under 16 years of age. Okay? Pag nagkaroon ka ng carnal knowledge sa isang babae na mas mababa pa ang edad sa 16 years old of age, 15, statutory rape. Naririnig nyo ba ako? Statutory rape, yung mahihilig sa senior high dyan. So, sorry. So, sorry for being bold. Parang mas magets nyo, di ba? Hindi mo man lang pinaabot ng 16 years old yung tao, kahit sabing, Ma'am, we're sweethearts. Mahal namin ang isa't isa. Siya mismo yung nag-aya sa akin. Siyempre, ako lalaki. Bumigay ako. 15 years old. 14 years old. Statutory rape. Okay? Ang question dito, class, hindi naman yung kung ginusto ng babae o ginusto mo eh. Sa statutory rape, ang question lagi dito yung edad ng biktima at kung may sex ba na nangyari. Yan lagi ang question. Kaya mag-ingat-ingat kayo sa pakikipagrelasyon sa mga ganyan. Okay? Okay. Pero dati, ang statutory rape is have carnal knowledge lang sa woman na under 12 years of age. So, mas pinataas ang sexual consent. So, naging mas protection to. Naging stronger protection to laban sa rape at sa mga sexual exploitation, di ba? So, by this, the age of sexual consent ay ni-raise from under 12 years of age to under 16 years of age. So, this act providing stronger protection, sabi ko nga, mas pinalakas na protection laban sa rape, sa sexual exploitation, at pang-aabuso, and increase of age of determining the commission of statutory rape. Sabi pa nila, age is just a number. Wow! Ang galing, no? Ayun sabi, age is just a number, no? So, hindi daw hadlang ang edad sa pagmamahalan. Ang galing, no? So, hindi na ngayon as Republic Act 11648. Hadlang na, no? Lalo na ko ang yung kina-carnal knowledge ay mas mababa pa sa 16 years old. Tapos, ang edad nyo, mas malaki pa ang agwat sa 3 years old. Sa 3 years. Kumari, ang kaya sex mo, 15, ikaw, 17, kahit sabihin ginusto mo yan, patay ka dyan, may paglalagyan ka dyan, no? Gege.
Next na, para magkagets na tayo. So, take note. Number one takeaways of this RA 116611648 is the only subject for inquiry in statutory rape, tandaan, subject for inquiry, is the age of the victim and whether or not the carnal knowledge took place. So, wala nang merit dito kung ginusto ba niya o hindi. Hindi na yon material dito eh. Ang material dito, may statutory rape na nangyari kung ang edad ng biktima mo ay under 16 at may carnal knowledge na nangyari. So, wala na kaming pakialam sa drama nyo. Basta yan ang edad, may sex na nangyari, statutory rape kang bata ka. Okay? Or statutory rape kang tao ka. Kunwari, ang kasex niya 50 years old, tapos ang pinatulan niya ay 15, statutory rape. No? Anyone can be rape victim, but the incidence of rape is more rampant in women and girls. Kasi baka sabihin nyo, yung rape is, lagi na lang lalaki yung nang-rape, lagi na lang biktima is yung babae. But hindi kayo magsampa ng kaso, yung mga lalaking ni-rape ng babae, di ba? So, mas rampant. So, pag sinabi natin mas rampant, mas maraming biktima ng rape sa mga babae kaysa sa mga lalaki. Kaya yung mga natin dito is, mga examples natin dito ay letter, number, para hindi nyo isipin. Mahirap kasi pagpangalan eh. Kasi baka isipin nyo, lagi na lang si Ben ang nangre-rape, tas si Ana ang nire-rape, no? Hindi ganon. So, it could be vice versa. Any of them can be the rapist and the one who being the victim of rape. So, dahil sa statutory rape, kaya ang tinitingnan lagi ay edad at kung may rape na nangyari. Kasi yung law o yung batas, pinipresume niya na ang biktima ay hindi at hindi kaya na magkaroon ng sariling pagpapasya sa kanyang sarili on account of her age. Kaya, yung mga 15 years, under 16 years old, pag sinex mo yan, kahit gusto niyan, wala silang ganun na will of her own base sa kanilang edad na mag-decide kung tama o mali ba yun, di ba? So, yon. Kaya, statutory rape siya. So, let's go with example, no? Para mas magets natin yung example, tingnan natin yung mga example dito. Okay. Number one example, si AAA, parang battery, no? AAA, triple A, ay 50 anyos na, no? Takting yan, 50. Nagkaroon siya ng sexual intercourse with BBB na 16 anyos. No? Grabe naman yon. 50 at 16 anyos. So, ang tanong, sorry na X to. Oh. So, AA to ha. So, ang tanong, si AAA ba na 50 anyos ay liable ng statutory rape? So, yan ang tanong, no? Sabihin natin dito sa example na to, provided na ginusto ni babae na 16 years old na makipag-sex kay Thunders na 50 years old, ginusto nila. May statutory rape ba na nangyari? So, yes, no? It's yes. Kasi the only subject for inquiry here in this example is the age of the woman and whether the carnal knowledge took place. We don't care kung gusto nila yan o hindi, and we don't care about the dramas and other ideas o ano pa bang mga circumstance. Basta yung edad at may nangyaring sex, statutory rape na yun agad. So, let's go with the second note. Kasi we have the first note, diba? Second note. But the exemption to the number one, kung ang person na nakipag-sex sa isang tao na mas mababa pa sa 16 years old ang age, ay hindi pwedeng maging criminal liable ng statutory rape kung ang age difference silang pareho ay hindi mas mataas ng 3 taon. At kung ang sexual act na ginawa nila or pagsisex na ginawa nila ay hindi abusive, napatunayang ginusto nilang dalawa at hindi exploitative. Okay? So, hindi pala magiging statutory rape kapag ang nakipag-sex ka pala sa isang tao, kahit sabihin na mas mababa pa sa 16 years old ang edad niya,
kung yung edad namin pareho, hindi mas tataas na 3 taon at ginusto namin pareho. So, yun ang takeaways ng kasong to. So, bigyan ko na ng example. Si AAA, na battery, A3A battery, ay 17 years old at si BBB ay 16 years old. They are sweethearts, no? Magjowa sila. Sa panahon naman din kasi ngayon, gagaganyan na yung mga nagkakajowa-jowa, no? Nung panahon kasi namin, although hindi ko alam baka wala lang akong pakialam, pero siguro sa circle of friends ko, parang hindi nagkakajowa sa amin yung mga high school. Parang pagka ikaw may jowa ka nung high school ka pa, para bang malandi ka na? Parang ganun. Parang napakataas ng morality nung panahon namin. That's around 2014. Kasi nag-high school ako 2010 to 2014. So parang nung mga panahon na yan, kasi yung mga classmate ko nag-college na sila 2015 eh. Tama ba? Hindi, 2015? Medyo bobo talaga ako sa So, yun na nga. So, nung panahon namin yan is hindi masyadong hindi masyadong talamak yung mga ganito. Pero ngayon kasi, sa panahon ngayon, may 14, jowa na yung 12 anyos, o kaya naman may 12 anyos, jowa na yung 20, yung mga ganon, yung mga edad. So, talagang talamak ang statutory rape ngayon kung magkakataon. Kaya dapat, ingat-ingat din, no? Di ba marami sabi nila na senior high school, grabe kayo, no? So, jail is just a room, no? Kaya yan na ata ang mga, nila mga pangmalakasan nilang motto. So, yeah. Balik tayo dito, grabe. Dami naman daldal. So, magjowa na sila, no? Grabe, 17 at 16 years old ay magjowa. So, nag-sex sila. So, itong si AAA, na 17 years old, ay nag-act with discernment. Ibig sabihin, alam niya yung ginagawa niya. The question, si AAA ba na 17 years old ay liable ng statutory rape? So, yan. Andito na yung sagot natin. No, wala. Hindi siya liable ng statutory rape. Even pa, si AAA ay alam niya yung ginagawa niya, diba? Kasi sa AAA ay hindi criminal liable because the age difference of, but may why, sorry. The age, yung kanilang edad, yung agwat ng kanilang edad ay hindi more than 3 years. Kasi imagine, si 17 to 16, so ang agwat ng edad nila, 1 taon lang. So moreover, ang sex na ginawa nila ay consensual, non-abusive, and non-exploitative. So, hindi siya pinilit, hindi abusive, no? Ginusto nilang pareho yung sex na nangyari. So, hindi siya criminal liable na statutory rape. So, tandaan, kung si AAA ay hindi, kasi dito sa example na to, ang alam niya yung ginagawa niya eh. AAA is 17 years old, acted with discernment. Pero, tandaan natin, kung si AAA man ay hindi niya alam yung ginagawa niya, na nakipag-sex siya sa 16 years old. Kahit sabihin na natin nakipag-sex siya sa kahit na kanino, sabihin man natin ng gahasa yan at hindi niya alam yung ginagawa niya, regardless sa circumstance, wala siyang criminal liability. Bakit? Kasi, that is under Republic Act 9344, particular in Section 6 as amended. Alam naman natin ito, diba, sa juvenile justice system natin, yung age of criminal irresponsibility and responsibility, pag 15 years old pababa, automatic yan. Makapatay man yan, mang-rape man yan, magnakaw man yan, wala yang kasalanan, wala yang criminal liability. Kasi nga, he is below of the age of criminal responsibility. Pero, kapag mas mataas na ng 15 years old, ang tanong, exempted ba sa criminal liability? Tatanungin mo muna yan. Kung more than 15 years old yan. He acted with discernment. Alam niya ba yung ginagawa niya? O hindi niya alam yung ginagawa niya? Kasi, ibang kwento na ang mangyayari. Iba na ang process ng alam niya yung ginagawa niya sa hindi niya ginagawa. So, kung 15 years old pataas yan, kung na 16, nakapatay, at tinanong mo, hindi niya alam yung ginagawa niya, automatic wala siyang criminal responsibility. Pero kung alam niya yung ginagawa niya, dun siya magkakaroon ng criminal liability.
responsibility. So, alam naman natin yan, no? So, may one time magdi-discuss tayo ng juvenile justice. Pero, alam ko, alam nyo yun, no? Kasi hindi kayo makakarating dito sa aking YouTube channel kung hindi nyo yan alam. Bakit? Kasi, criminology students kayo or criminology reviewers na kayo. And kung hindi nyo alam, yon now you know. Diba? So, kaya nga may kasabihan doon si Boss Liam, gawin mo lang ang lahat ng gusto mo dahil bata ka pa. Ano? Akala mo, ano eh, no? Yung pala, pwede mo magawa lahat ng gusto mo kasi bata ka pa. Walang yan, no? Yung pala, sa age of criminal responsibility. Kasi nga, pagka ano ka na, pwede ka na makulong, di ba? Langya din niya si Boss Liam eh. Kaya idol ko yun eh. Okay, another example. Si AAA ay 13 years old. Ay nagkaroon siya ng sexual intercourse kay BBB na 12 anyos pa lang. No? Grabe no. No, it's not just an example but it's really happened on reality na ang kasex ni 13 anyos ay 12 anyos. So, ang tanong, si 13 anyos ba ay liable for statutory rape provided na ang sexual intercourse nila ay consensual, non-abusive, and non-exploitative. So, nag-sex si 13 at nag-sex si 12, no? Dati, sa dating batas, no? Lulusot pa to eh. Pero ngayon, provided nga na hindi sa revised penal code at sa new law, at saka, grabe naman, no? 13 anyos yan eh. That's below the age of criminal responsibility. Automatic, sabi ko nga sa inyo, pag 15 pa baba, automatic, wala yung kasalanan. Wala yung, although may kasalanan ka, you have the civil liability, but when it comes to criminal liability, wala. Diba? So, wala. Kasi nga, si AKA ay below the age of criminal responsibility with respect of Republic Act 9344, Section 6. Ge. So, 13 anyos yun eh, no? Mag-ibang kwento yan kapag 16 years old yan. Kasi tatanungin mo yan kung with act of discernment or without. Pag without discernment, di niya alam ginagawa niya, automatic walang walang criminal responsibility. Pag alam niya yung ginagawa niya, automatic we have criminal responsibility. So, you should know this kasi as a law enforcer, kayo talaga unang lalapitan. Alam mo, dadating sa impilan nyo, nakapatay 16 anyos, dapat alam nyo ang process. Sige, dami tayong sample dito. Medyo napagod ako. Wait lang, magkakape lang ako. Sabi ko nga, sabi ko nga sa inyo, na, madami kasi tayong kaso. There's a lot of student. I could not drop name, but, na nag-chat na, ma'am, bakit ganito? Baka naman po ganito, ganyan. Kasi po yung ganito, yung tito ko po, yung kuya ko po, yung ate ko po, nakasuhan po ng ganito, kasi rampant talaga ang rape case right now, as of today. Kasi nga, siguro, hindi nila alam yung bagong law, at bago lang to eh. Diba? Bagong batas lang to, kaya dapat aware tayo, diba? Aware yung aking mga subscribers. Charot. So, yun na nga. Hey, so, ito another example. Si AAA sa 18 anyos, ngayon ha, kunwari ngayon, February, ano bang date ngayon? Kunwari, February 11 ngayon, birthday ni AAA. So, automatic, 18 years old ka ngayon. Si BBB naman, birthday niya rin, February 11. So, 15 years old na siya, kaka-15 niya pa lang today. At nag-sex sila. The sex is consensual. Alam nila, gusto nila, hindi mapang-abuso, hindi rin exploitative. So, ang question is AAA liable for statutory rape? Tingnan nyo. So, papasok na tayo sa exemption. So, it's no, because AAA is not criminal liable dahil sa kanilang age difference, 'di ba? Ang age difference nila, tingnan mo, 18 at 15, kaka 18 at 15 lang nila. So age difference ay 3 years. So ang hindi pa more than 3 years eh, 'di ba? So 3 years lang ang edad nila, ang age gap nila, exactly 3 years
ang agwat, tapos yung sexual activity nila, consensual, non-abusive, non-exploited. So, hindi criminal liable si AAA. So, tandaan ha. So, another example is, si AAA ay 17 anyos, acting with discernment, alam niyo yung ginagawa niya. Pinilit niya si Baby Bing makipag-sex sa kanya. Itong si Baby Bing, 15 anyos pa lang. No? Pinilit niya, force, to have sexual intercourse with him. So, ang tanong, si AA ba na 17 years old ay liable ng statutory rape? So, yes naman. Is it true? Totoo naman talaga na yung age difference nila, alam mo, bakit ganun? Bakit liable siya? You have to take note na word force eh. Pinilit niya na eh. Di ba? Hindi na to pasok sa exemption. Di ba? Although, ang age difference ni 15 at ni AA at BBB ay 2 years lang, pero namilit ka eh. No? Hindi naman consensual, di naman ninyo ginusto, namilit ka. So, that is statutory rape. Kasi pinilit ni si BBB na makipag-sex sa kanya para magawa niya yung will niya. So, automatic, that's statutory rape. Another example, si AAA, 16 anyos, active with discernment, alam niyo ginagawa niya, nanakot, binantaan, no? Si BBB na isang 14 anyos pa lang na makipag-sex sa kanya, as a result, naging matagumpay ang kanilang sex, no? Si AAA at BBB ay nagkaroon ng sexual intercourse. So, ang tanong, is AAA na 16 years old is liable for statutory rape? So, yes, 'di ba? Is it true na si AAA at BBB, ang age gap nila 2 taon lang? But hindi sila papasok sa exemption kasi nga may pananakot, may pamumuwersa, 'di ba? May pagbabanta para lang magkaroon ng sexual intercourse. Siguro kung hindi nagbanta, pwedeng hindi. Pero on this example on below, si AAA ay liable ng statutory rape. So, another example, so we have to take note ha, na makukonsider nating abusive ang isang rape case kapag merong, katulad nung sinabi ko dun sa unahan, abusive siya kapag na-impluwensyahan siya ng intimidation, fraudulent machination, coercion, threat, physical, sexual, psychological, and mental injury, may pangmamaltrato na nangyari or either intention or through neglect during the conduct of sexual activities with the victim child. So, nasabi na rin yan kanina, yung nasa unahan, na yan ang bagong amyenda na batas, yung RA 11648, yun ay abusive. So, on this example, this is abusive already. So, another example, si AAA, ay, wala ko nakalagay na years old. Sorry, 16 to ha, sorry. Si AAA, 16 years old, acting with discernment, ay so tinukso niya si BBB, na isang 15 anyos, na manood ng pornographic films. Bold, no? And afterwards, in-invite niya si BBB na makipag-sex sa kanya. So, itong si AAA, 16 years old, acting with discernment, alam niyo ginagawa niya. Sabi niya, halika, nood tayo ng porn. Sinunod sila ng porn ng 15 years old na si BBB. Tara, gayahin natin yung nasa porn. Wow, no? So, ang tanong, si AA ba na 16 years old ay liable ng statutory rape? Or he's even though liable? So, the answer is yes. Is it true that the age difference is 1 year only? Kasi nga, si AA 16, tapos si BBB 15 years old, 1 taon lang agwat niyan eh. Is it true? Yes, is it true? But, we have to take note we have to take note that the sexual intercourse is abusive kasi merong undue influence. Na-influensya mo, lahat naman tayo, as I said before, lahat naman tayo nalilibugan, di ba? Lahat naman tayo may libido. Kapag nanood tayo ng porno, it's either diba? Mostly. Talagang makakaramdam ka ng something na iinit. And then, dun mo inaya. Kahit sabihin gusto pa yan ni BBB. That's abusive already. So, ingat-ingat ha. Ingat-ingat. Kasi hindi natin alam. I cannot say. Malay ko ba? Mas mababalita ako na lang ganito. So, ingat.
So, another example, AAA and BBB ay both 16 years old. So, pareho na silang 16 dito, no? There are sweethearts, no? Bakit ganito? Nung panahon namin, hindi 16 years old na nagjojowa. Hindi ko alam kasi naka-experience lang, hindi na-experience, nakakita lang ako, na-witness ko lang yung mga jowa-jowa nung college kami. Kahit nga nung college kami, first year college, second year college, ewan ko siguro sa circle of friends or sa mga classmate ko, hindi sila magjojowa-jowa. Nagsimula lang sila nagjowa-jowa nung mga third year na kami, pa-graduate na kami. So, siguro, God's will yung parang di ako ma-influensyahan. Pero, yeah, nakaka-shock lang na hanggang, na ngayon, nangyayari to. There are sweethearts na magjowa sila 16. Tapos itong si CCC, siya twin brother siya ni AAA. Magkamukha sila. Itong si CCC, nagpanggap siyang si AAA para makasex siya kay BBB na 16 years old. So, ang tanong, si CCC ba liable? So, of course, yes. Liable si CCC. Kasi, even though walang age difference sa kanila The age difference not more than 3 years kasi pareho sila ng edad 16. Pero, ang sexual intercourse ay already abusive na kasi gumamit siya ng fraudulent machination. Panloloko. Okay? So, he is liable. CCC is liable for statutory rape. The third one. Oh my gosh. Sakit na ng pisngi ko, kakangalingal. So, the third note is that the exemption to number 2 shall not apply if the victim is under 30 years of age. So, ano ba exemption to 2? This is the exemption, di ba? So, hindi mag-a-apply itong number 2 exemption na to. Kasi di ba sa exemption na to, okay lang na under 16 years old yung nakasex mo, basta yung age difference nyo hindi more than 3 years. Tapos, yung sex na ginawa nyo ay ginusto nyong pareho at hindi abusive, hindi exploitative. 'Di ba? Hindi ka makakasuhan ng statutory rape. Pero sa number 2 exemption na hindi yan mag-a-apply kung ang biktima mo 13 anyos. Mas mababa pa sa 13 anyos. No? So, ano ibig sabihin nun, ma'am? Ang ibig sabihin nun, kung ikaw 16 ka, sabihin natin, ikaw ay 16 years old, tapos ang sinex mo 12, anak ka ng tipaklong. Kahit sabihin mong, ginusto po namin yun, nagmamahalan po kami, okay. So, hindi pwede. Statutory rape this, 13 anyos yun 12 anyos yun Diba? Mas mababa sa 13 anyos yan. So, tingnan natin ito example. Say, isang batang babae, obvious no? Lang ata, teenager lang ata to, 12 anyos, na he asked her boyfriend, 14 years old, na makipag-sex. No? Nagjojowa-jowa na sila ng 14 anyos. Sabi niya, pwede ba mag-sex tayo? Kasi nakakurious ako sa mga classmate ko. Shit. So, 12 anyos. Yung babae nag-aya, no? Grabe. Tapos, inaya si 14 anyos, and then nagkaroon sila ng sexual intercourse. Si BBB ba na inaya lang ng makipag-sex ng 12 years old ay liable ng statutory rape? So, the answer is already here. No. No, kasi BBB is exempted from criminal liability kasi nga 15 years old. Sabi ko nga 'di ba, below or under 15 years old is exempt from criminal responsibility because he is below of the age of criminal responsibility pursuant to Section 6 of Republic Act 9344. Okay. Gege. Another example, si AAA ay 15 anyos at 5 buwan. Parang baby, no? Ano natin to kasi time and date is relevant and age is relevant on statutory rape. Kaya, isakto mo. Si AAA ay 15 years old at 5 months old. At si BBB naman ay 12 anyos at 5 months old din. Nagkaroon sila ng sexual intercourse. So, nag-sex sila. And the act is consensual, non-abusive, and non-exploitative. So, si AAA ba ay liable ng statutory rape? So, the answer is yes. Kasi si BBB ay under 13 years of age. So, si BBB ay 12 years and 5 months old. So, statutory rape pa rin yon.
So, that's the end of our show. That's the end of our show. So, ma'am, paano kasi yung ganito yung tanong ako, ganyan. Bakit po, gano'n na. So, okay. So, ano natin to? Ma'am, paano po yung biktima 17? Tapos po, 20 anyos po yung, ano, yung, ng rape. Kasi ma'am, yung, may drama na, no? Kunwari, may drama na like, ginusto naman namin pareho yon. That's consensual. Eme, and then, itong si, 17 years old ay, talagang, determined siyang sampahan ng kaso tong si 12 years old kasi si lalaki na 20 years old kasi tinakbuhan siya or hindi siya pinanagutan or hindi siya pinanagutan, hindi siya kunwari mahal ni 17 years old si 20 years old at yun na nga, bigla siyang iniwan sa ere, magagalit naman talaga yon, no? Hindi natin alam kung gumagawa siya ng kwento o hindi. Pwedeng, pwedeng hindi ko alam. Sabi niya, sasampan kita ng kasong rape. So, 'di ba, panic attack ka na mo at panic attack mode ka ng 20 anyos ka. So, titingnan mo lang dito kung pasok ba siya sa elements ng rape. Okay? Kung yung panggagahasa mo ba, gumamit ka ng force, gumamit ka man lang ng threat, gumamit ka man lang ng intimidation. So, hindi kailangan na pinwersa mo. Pwede mo siyang tinakot eh. Kunwari, kung di ka makikipaghiwala sex sa akin, makikipaghiwalay ako sa'yo. O yung intimidation. Yun na nga, pananakot. Pwedeng threat na kung hindi ka makipag-sex sa akin, papatayin kita. O kaya, sisirain ka yung gamit mo. Kung ano. O kaya naman, nilapag mo yung kutsilyo, tapos syempre, understood na ng babae, sasaktan mo siya. Eh di bumuka ka na siya. Kahit ganon, rape yun. Okay? So, hindi ko alam kung paanong story nyo. Kasi kayong dalawa lang naman ang nakakaalam nun eh. 'Di ba? So, titingnan mo dito, pasok ba yun dito? Kasi baka mag-chat naman sa akin. Ma'am, paano ba ito ganyan? Lagi mo titingnan, no? Basa-basa ka din ng RPC. Yung sinex mo ba, deprive of reason? Obvious namang hindi. Siguro sabihin natin hindi. Gumamit ka ba ng fraudulent machination? Abuse of authority? Hindi rin. So, dito. So, pwedeng mabutasan ka dito sa force, threat, or intimidation. So, since itong si babae, hahabulin ka talaga para bigyan mo siya ng, para mahalin mo siya. Sa akin papayo ko sa'yo. Sabi nga nila, di ba? Gamutin mo pa ang sugat habang sariwa pa. Kasi mahirap gamutin ang sugat kung peklat na. Ibig sabihin, hilutin mo yan habang mahal ka pa ng babaeng hinahabol ka. Di ba? So, kasi sabi ko nga sa inyo dito, occurrence of rape may be proven only by the testimony of a woman alone. But, of course, meron tayong sistema, di ba? Pwedeng ma-file yan sa police station, sa PNP, sa mga ating kapulisan. Hanapan niya ng medical legal. Okay? Kung nahiwa ba yung hymen. Sabihin natin yung rape is, ano siya, hindi na siya virgin eh. So, hindi na kailangan daw nung hymen. So, ang titingnan dyan, the trauma. Kung chinek yung ari ng babae, may trauma na nangyari or kahit man lang konting gasgas, I cannot say, hindi naman ako doktor, ma-proven nila yan kung meron talagang rape na nangyari, sapat na yon para i-file. Gumawa ng filing yung PNP, maipasa sa prosecution. And then yung prosecution kasi wala kasing set ng pagdating sa prosecution, that's the second pillar ng criminal justice system, right? Pagdating naman sa prosecution, wala naman silang set na sinusunod na, dapat ganito, ganito. Motu proprio, sila ang umaalam ng probable cause. Kung pasok sa kanilang standard na may probable cause na rape yun, sila kasi nagsasala papuntang korte eh. Kasi mahirap nga naman na lahat na lang ng kaso, dire-diretso lahat sa korte. So kapag nakitaan nila ng probable cause yun, ipapasa nila sa korte, dyan ka na mapupunyeta. Pag nasa korte na yan, sir, no? Pag nasa korte na yan, file na yan, dire-diretso na yan, ito na ang problema mo. Kasi pag andyan na yan, kahit mag-sorry ka dyan sa mga akusadong, sa mga biktima mo, kahit mag-sorry ka pa, patawarin mo lang ako, tapos pinatawad ka, sige, pinapatawad na kita. Hindi na siya pwedeng
alam niyo yun, hindi na siya pwedeng bawiin kaso. Hindi na siya pwedeng sabihin ng biktima, judge, pinapatawad ko na si ganito. Wag na po, umaatras na ako. Eh, dapat nung atrasan, nung dun pa lang sa area nila, police, di ba? O kaya nila, kahit nga sa prosecution, mahirap na i-atras yun eh. Pero pag dyan, kahit layasan ka bigla nung nag-file sa'yo ng kasong rape, hindi na yun umaten, sabi ko nga sa inyo, that's public offense, umaandar ang kasong rape. As either magtatago ka, o makukulong ka. Diba? So, ganon. Sabi ko nga sa that's a public offense. Diba? The prosecution continues even the victim drops the case or pardon the offender. So, ito na lang mangyayari sa'yo niyan. Diba, meron tayong sa revised penal code, pag pinakasalan mo yung ginahasa mo, automatic exempt ka sa criminal liability. Kasi may mga ano dyan, merong real jurisprudence dyan. Ganyan din ang siste, yung babae. Hindi ko alam. Kasi we're based on the facts eh. We're not basing on the chismis na, kaya lang yan sinampa ng kaso kasi mahal niya. Ay, we're not basing on that. Diba? We're, nag-aaral tayo. We're criminologists, we're criminology student. Hindi tayo magbabase sa chismis. Magbabase tayo kung ano yung facts na pinasrenta ng mga akusado at ng mga biktima. And then may ganyang senaryo na kung saan um, yung lalaki, kasi ano na siyang rape case prove beyond reasonable doubt, rape talaga siya, nakulong siya rape, nag-offer yung kanilang kampo na pakasalan na lang yung nagsampa ng kaso. Kasi pag on that way, pag pinakasalan mo yung ginahasa mo, you're exempt from criminal liability. Diba? That's one of the craziest part of our law. Biruin mo, pakasalan mo lang, no? Parang masave mo siya sa kahihiyan. And then yung babae, siguro sa tagal na ng kaso, hindi niya na mahal yung lalaki. Siguro nung start pa lang, mahal niya eh. Kasi nasa facts na nililigawan niya yung lalaki. Yung babae mismo nanliligaw sa lalaki kasi hindi siya gusto. Kasi may jowa yung lalaki. Tapos doon pa siya nag-offer na pakasalan. 'Di ba? Eh on the event, dapat nag-start, sabi nga nila, gamutin mo ang sugat habang sariwa pa. And then yun, kulong. 'Di ba? So, yeah. So, I think we're done. So, tingin ko, dito na muna tayo. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod na video. So, I do hope na natuto kayo ng kahit papano. And